Anton, sigurado ka ba rito? Paano kung biglang magising ang matanda? Huwag kang praning, Celine. Masyadong mahina na si Don Roberto. Konting tulak na lang ng tamang gamot. Tuluyan na siyang hihimlay. At si Yuhan, susunod na siya sa kanya. Magiging atin ang lahat, babe. Ang Mirai, ang mansion, pati ang bawat sentimo ng mga choy. Pero mahal ka ni Yuhan, Anton. Masyado siyang martir para sa iyo. Hindi ba nakaka-guilty? Guilty? Celine, look at me. Pinakasalan ko lang ang babaeng iyon dahil sa utang na loob sa tatay niya. Pero sapat na ang ilang taon na pagpapanggap. Pagod na akong maging sunod-sunuran sa pamilyang ito. Masyado siyang boring, masyadong predictable. Hindi tulad mo, you're my queen. Si Yuhan? Isa lang siyang anino na kailangan ng burahin sa mapa. Nakatayo si Yuhan sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng silid ng kanyang ama. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng asawang si Anton ay tila mga lason na pilit na isinasaksak sa kanyang pandinig. Ang kalsadang akala niya ay puno ng pag-ibig ay isa palang bangin ng panlilinlang. Ang kanyang mga kamay na may hawak na tray ng gamot para sa ama ay nagsimulang manginig. Ang malamig na metal ng tray ay dumidikit sa kanyang nanginginig na balat, ngunit mas malamig pa rito ang katotohanang sumasampal sa kanyang pagkatao. Ang kanyang puso, na dati ay tibok ng pagsuyo ang laman, ay tila isang basong kristal na nahulog sa semento, nagkapira-piraso, hindi na muling mabubuo. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking hinandugan niya ng kanyang buhay at kinabukasan ay siya ring humuhukay ng sarili niyang libingan. Ang bawat hininga ni Yuhan ay naging mabigat. Tila may malaking batong nakadagan sa kanyang dibdib na pilit siyang nilulunod sa gitna ng tuyot na lupa. Walang luha ang lumabas sa kanyang mga mata, sapagkat ang sakit ay masyadong malalim para sa isang hamak na pag-iyak. Ang kanyang buong mundo, ang kanyang dangal, at ang kaligtasan ng kanyang amang si Don Roberto ay nakataya sa mga sandaling ito. Namanhid ang kanyang buong katawan at ang tanging naririnig na lamang niya ay ang mabilis at marahas na pintig ng sariling puso na tila isang tambol na nagbabadya ng isang madilim na digmaan. Dahan-dahan, iniurong ni Yuhan ang kanyang mga paa. Ang bawat hakbang papalayo sa pintong iyon ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang bango ng paboritong pabango ni Celine na humahalimuyak mula sa loob ng silid ay naging amoy ng kamatayan para sa kanya. Ngunit sa gitna ng matinding panghihina, may isang maliit na kislap ng apoy ang nagsimulang mag-alab sa kanyang kalooban. Isang apoy na hindi nanggaling sa galit, kundi sa pagnanais na mabuhay at lumaban. Tumingin siya sa kanyang wedding ring, ang gintong bilog na dati ay simbolo ng kawalang hanggan, ngunit ngayon ay naging isang tanikala ng kasinungalingan. Hinawakan niya ito nang mahigpit hanggang sa bumaon ang talim ng disenyo nito sa kanyang palad. Doon, sa gitna ng tahimik at madilim na pasilyo ng kanilang mansyon, isinumpa ni Yuhan sa kanyang sarili na hindi siya magiging biktima sa sarili niyang kwento. Kung ang pag-ibig ay naging daan para siya ay yurakan, ang puot ang magiging tulay upang siya ay muling makatayo. Binalot ng katahimikan ang buong bahay, isang uri ng katahimikan na nagbabadya ng isang dambuhalang bagyo. Alam ni Yuhan na mula sa gabing ito, ang babaeng martir at mapagmahal ay tuluyan ng namatay kasabay ng pagtataksil ng kanyang asawa. At sa kanyang muling paggising, isang bagong Yuhan
ang haharap sa mundo, isang reynang handang bawiin ang koronang pilit na inaagaw ng mga mapagpanggap. Ang tanging natitira na lamang sa kanyang isipan ay ang mukha ng kanyang amang mahimbing na natutulog sa loob. Walang kamalay-malay na ang mga taong pinagkakatiwalaan niya ang mismong naghahanda ng kanyang huling hantungan. Hindi ito hahayaan ni Yuhan. Kahit na kailanganin niyang maglakad sa impyerno, sisiguraduhin niyang bago siya muling lumitaw, ang lahat ng luhang kanyang ibinuhos ay magiging mga latay sa balat ng mga taong sumira sa kanyang buhay. Nagliliyab ang sikat ng araw sa labas ng bintana, ngunit sa loob ng silid ni Yuhan, tila may namuong yelo na hindi kayang tunawin ng kahit anong init. Pinagmasdan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang maputlang mukha, ang mga matang namamaga sa puyat, at ang labing pilit na itinikom upang hindi makawala ang anumang hikbi. Ito ang mukha ng isang martir, isang maskara na kailangan niyang isuot sa huling pagkakataon. Yuhan, gising ka na pala. Bakit hindi mo sinagot ang tawag ko kagabi? Nag-alala ako sa iyo, akala ko kung ano nang nangyari. Pumasok si Anton sa silid, bitbit ang isang tray ng pagkain. Ang boses niya ay puno ng pekeng pag-aalala. Ang uri ng himig na dati ay nagpapakilig kay Yuhan, ngunit ngayon ay nagpapabaliktad sa kanyang sikmura. Umupo ito sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Nararamdaman ni Yuhan ang init ng balat ni Anton, ngunit sa kanyang isipan, ang hawak na ito ay tila isang malamig na galamay ng isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa kanyang leeg. I'm sorry, Anton. Masama lang ang pakiramdam ko. Masyado akong napagod sa pag-aasikaso kay Papa. Mahinang sagot ni Yuhan, hindi tumitingin sa mga mata nito. See, I told you. Kailangan mo nang magpahinga. Look at you. Para ka ng lantang gulay. Manang Sabel. Sigaw ni Anton sa kanilang matandang katulong na agad namang pumasok. Tingnan mo itong si Yuhan. Pakidala nga itong mga gamot niya. Masyado na siyang nagiging paranoid at emosyonal. Siguro ay dahil sa stress sa kumpanya at kay Don Roberto. Napayuko si Manang Sabel, bakas ang awa sa kanyang mga mata. Opo, Sir Anton. Don't worry, babe. Muling bumaling si Anton kay Yuhan, hinahaplos ang kanyang buhok. Ako na ang bahala sa Miray. Ako na rin ang magbabantay kay Papa sa ospital. You just stay here, relax, and take your meds. Baka kung ano pa ang magawa mo sa sarili mo sa sobrang depression. Ramdam ni Yuhan ang panunuya sa likod ng mga salitang iyon. Sinisira ni Anton ang kanyang kredibilidad sa harap ng mga tauhan. Pinagmumukha siyang mahina at nawawala sa sarili upang mas madali nitong makuha ang lahat. Bawat haplos ni Anton ay tila isang latay na nagiiwan ng sugat sa kanyang dangal, ngunit kailangang magtiis. Kailangan niyang maging ang Yuhan na gusto nilang makita, ang babaeng talunan at walang laban. Nang makaalis si Anton patungo sa opisina, tumayo si Yuhan. Ang bawat hakbang niya ay puno ng bigat, ngunit ang kanyang isipan ay kasing talas ng isang labaha. Kinuha niya ang isang gunting mula sa kanyang vanity table. Pinagmasdan niya ang kanyang mahabang buhok, ang buhok na laging pinupuri ni Anton dahil ito raw ang nagpapamukha sa kanyang mahinhin at masunurin. Dahan-dahan niyang itinaas ang gunting. Ang malamig na talim nito ay dumampi sa hibla ng kanyang buhok. Sa isang iglap, ang mga mahabang hibla ay nagsimulang mahulog sa sahig, tila mga bahagi ng kanyang lumang pagkatao na isa-isang tinatapon.
Walang tunog ang pagbagsak ng buhok. Tila ba pati ang mga ito ay nakikiramay sa kanyang tahimik na pagluluksa. Nang matapos, tumingin siya muli sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang mahinang si Yuhan. Ang kanyang buhok ay maikli na ngayon, matalim ang mga anggulo sa mukha, at ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa determinasyon. Sumulat siya ng isang maikling liham sa isang pirasong papel. Anton, hindi ko na kaya ang pressure dito sa bahay. Pupunta muna ako sa isang retreat house sa probinsya para magpahinga ng ilang linggo. Huwag mo na akong hanapin. Kailangan ko ng katahimikan. Ipinagkakatiwala ko sa iyo si Papa at ang Mirae. Ito ang pain. Isang pain na alam niyang lalamunin ni Anton ng buong buo dahil ito ang pagkakataong hinihintay ng asawa upang malayang makakilos. Bago lumabas ng mansion, dumaan muna si Yuhan sa master bedroom upang kunin ang kanyang maliit na bag. Ngunit pagpihit niya ng seradura, ang kanyang hininga ay tila napatid. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto, nakita niya si Anton na dapat ay nasa opisina na at si Celine. Magkayakap ang dalawa sa ibabaw ng kanyang kama, ang mismong kama kung saan sila nagpalitan ng mga sumpa ni Anton. Soon, Celine. Soon, mawawala na ang sagabal sa atin. Wala na si Yuhan at sa lalong madaling panahon, pati ang matanda ay tatahimik na rin. Narinig niyang bulong ni Anton habang hinahalikan ang balikat ni Celine. Ang sakit na naramdaman ni Yuhan ay tila isang punyal na ibinaon sa kanyang likuran at pinihit ng paulit-ulit. Ang kanyang sariling bahay, ang kanyang sariling silid, ay ginagawang pugad ng kasalanan ng mga taong pinakapinagkatiwalaan niya. Nanlambot ang kanyang mga tuhod, ngunit pilit siyang nanatiling nakatayo. Hindi siya iiyak. Tapos na siya sa mga luha. Dahan-dahan siyang umatras, palabas ng mansyon na tila isang anino. Ang hangin sa labas ay malamig, ngunit ang apoy sa kanyang puso ay sapat na upang panatilihin siyang mainit. Sumakay siya sa isang taxi, hindi bilang ang heredera ng Mirai, kundi bilang isang babaeng handang sumabak sa putikan upang linisin ang sariling dangal. Ang huling sulyap niya sa mansion ay puno ng pait. Iwanan mo muna ang lahat, Anton. Magpakasasa ka sa ninakaw mong kaligayahan. Dahil kapag bumalik ako, sisiguraduhin kong pati ang hininga mo ay magiging utang mo sa akin. Ang bawat kuskos ng basahan sa malamig na tile ng sahig ay tila isang kumpas ng parusa. Ang amoy ng chlorine at matapang na sabon ay sumusuntok sa ilong ni Yuhan, malayo sa bango ng mga mamahaling kandila na dati ay pumupuno sa kanyang silid. Suot ang isang kupas na unipormeng asul na may buradong pangalang Maria. Nakatayo ang heredera ng Mirai Electronics sa gitna ng dambuhalang lobby ng sarili niyang kumpanya, hindi bilang reyna, kundi bilang isang anino na hindi napapansin ng sinuman. Huwag mong titigan ang sahig, Maria. Kuskusin mo ng maigi. Kapag nakita ng head guard na may dumi pa riyan, baka kaltasan ang sweldo mo. Isang paos na boses ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Lumingon si Yuhan at nakita si Aling Rosa, isang matandang janitress na may mga kamay na kasing aspalto ng kalsada sa dami ng kalyo. Tipid itong ngumiti sa kanya, isang ngiting puno ng pagod ngunit may bahid ng kabutihan. Unang gabi mo pa lang, iha. Masasanay ka rin. Ang mahalaga, may pambili tayo ng bigas. Opo, Aling Rosa. Maraming salamat po, mahinang sagot ni Yuhan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging pluma at alahas lang ang hinahawakan, ngayon ay namumula na
at puno ng paltos dahil sa pagbubuhat ng mabibigat na balde ng tubig. Ang bawat pagyuko niya para linisin ang ilalim ng mga lamesa ay nagdudulot ng matinding kirot sa kanyang likuran. Ngunit sa bawat hapdi ng kanyang katawan, mas tumitindi ang talas ng kanyang alaala. Pinapanood niya ang mga empleyadong nagmamadaling umuwi, ang mga guard na nag-uusap tungkol sa kanilang mga utang, at ang kawalan ng pakialam ng mga nakatataas sa mga taong nagpapanatili ng kalinisan sa paligid nila. Nang sumapit ang 10:00 ng gabi, dinala siya ni Aling Rosa sa isang maliit at madilim na stockroom sa dulo ng gusali. Doon, sa pagitan ng mga nakatambak na mop at mga galon ng alcohol, naupo sila sa sahig. Kumuha si Aling Rosa ng isang pirasong pandesal mula sa kanyang bulsa at hinati ito sa dalawa. Kalahati sa iyo, kalahati sa akin. Pasensya ka na, ito lang ang kaya kong ishare, sabi ng matanda habang iniabot ang tinapay. Habang kinakagat ni Yuhan ang matigas na pandesal, naramdaman niya ang isang uri ng init na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng kanyang mansyon. Sa gitna ng dumi at hirap, dito niya nahanap ang tunay na pagkakataon. Aling Rosa, matagal na po ba kayo rito? 10 taon na, iha. Nakita ko na ang pag-akyat at pagbagsak ng marami rito. Pero itong bagong boss natin, si Sir Anton, iba siya. Napakalupit. Wala siyang puso sa aming maliliit. Balita ko nga, pati ang mga retirement fund ng mga datihan, pinapakialaman na niya para lang pambili ng mga luho ng kanyang secretary. Bulong ng matanda habang nakatingin sa pinto. Napatigil si Yuhan sa pagnguya. Ang kanyang galit ay muling nag-alab, tila isang baga na hinipan ng hangin. Sa mga sandaling iyon, nakita niya si Celine na dumaan sa pasilyo, may bitbit na isang misteryosong itim na bag. Ang kilos nito ay tila isang magnanakaw na nagmamasid sa paligid bago pumasok sa opisina ni Anton. May kung anong mabigat sa bag na iyon, isang bagay na tila ayaw nitong makita ng iba. Maya-maya pa, ang malakas na tunog ng mga sapatos na balat ay umaling-aungaw sa pasilyo. Si Anton. Naglakad ito ng may kayabangan. Hindi man lang sinusulyapan ang mga janitor na yumuyuko sa kanyang pagdaan. Para sa kanya, sila ay bahagi lamang ng background, mga kasangkapang walang mukha at walang boses. Biglang tumigil si Anton sa tapat ng elevator. May natapong kape sa sahig, isang madilim na mantsa sa gitna ng puting tile. Ang kanyang mukha ay agad na namula sa galit. "Hoy babae!" sigaw ni Anton. Tinuturo ang direksyon ni Yuhan na kasalukuyang nakayuko at nagpupunas ng gilid ng pader. "Bingi ka ba? Halika rito at linisin mo itong kalat. Anong klaseng trabahador ka ba? Nagbabayad ako ng tama pero basura ang serbisyo nyo." Dahan-dahang tumayo si Yuhan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibon na pilit kumakawala sa hawla. Inayos niya ang kanyang face mask at ang kanyang cap upang masiguradong hindi makikilala ang kanyang mga mata. Lumapit siya kay Anton. Ang lalaking dati ay hinahalikan niya bago matulog. Ang lalaking ngayon ay tinatrato siyang parang basahan. Yumuko si Yuhan at nagsimulang punasan ng kape sa paanan ng mamahaling sapatos ni Anton. Nararamdaman niya ang mapang-aping titig nito mula sa itaas. "Bilisan mo, napakabagal mo namang kumilos. Siguro ay galing ka sa kung saang squatters area kaya hindi mo alam ang simpleng utos." Muling panunuyan ni Anton habang itinataas ang kanyang paa upang mas lalong mahirapan si Yuhan sa pagpunas.
Sa gitna ng pagyuko, napansin ni Yuhan ang isang maliit na piraso ng papel na nalaglag mula sa bulsa ni Anton, isang resibo mula sa isang kilalang offshore bank. Sa isang mabilis na galaw, itinago niya ito sa loob ng kanyang guwantes. "Sir, tapos na po," paos na sabi ni Yuhan, pilit na binabago ang kanyang boses. "Huwag mo akong sasagutin. Umalis ka na sa harap ko bago pa kita masipa." Sigaw ni Anton bago tuluyang pumasok sa elevator. Naiwan si Yuhan na nakaluhod sa malamig na sahig. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Ang bawat pang-aalipusta ni Anton ay nagiging pundasyon ng kanyang paghihiganti. Ngunit ang kanyang kaba ay hindi pa natatapos. Paglingon niya, nakita niyang nakatitig sa kanya si Celine mula sa malayo. Ang mga mata nito ay naniningkit tila may kinikilalang anino sa ilalim ng maskara ni Maria. Ang bawat sulok ng opisina ni Anton ay bumabaho sa halimuyak ng kasinungalingan. Sa ilalim ng suot na face mask ni Yuhan, pilit niyang nilalabanan ang pagkahilo, hindi dahil sa matapang na amoy ng floor wax, kundi dahil sa dumi ng mga sikretong unti-unting lumalabas sa dilim. "Celine, siguraduhin mong malinis ang lahat ng transfers sa Singapore account. Ayokong may makitang trail ang mga auditors sa susunod na buwan." Ang boses ni Anton ay nanggagaling sa kabilang panig ng makapal na pinto ng kanyang private office. "Don't worry, hon. Nasikaso ko na ang board members. Akala nila ay performance bonus ang ibinibigay natin. Hindi nila alam na iyon na pala ang kinuha nating pondo mula sa retirement funds ng mga rank and file." Sagot ni Celine na may kasunod na mapanuyang tawa. Napatigil si Yuhan sa pagpunas ng pinto. Ang kanyang basahan ay naging mahigpit sa kanyang pagkakahawak. Tila ba ito ang leeg ni Celine na nais niyang sakalin? Ang bawat salita ng dalawa ay tila mga martilyong pumupukpok sa kanyang puso. Ang perang pinaghirapan ng mga taong tulad ni Aling Rosa, ang perang dapat ay pambili ng gamot at pangkain ng mga pamilya, ay ginagamit lamang ng dalawa para sa kanilang mga pansariling luho. Habang naglilinis sa gilid ng water dispenser sa labas ng opisina, ang kanyang isipan ay nalunod sa galit. Hindi niya napansin na ang mainit na tubig ay umapaw na mula sa basong kanyang hawak. Ang nakapapasong likido ay direktang tumama sa kanyang palad. Hindi siya sumigaw, ngunit ang kanyang hininga ay naging isang marahas na singhap. Mabilis niyang binitawan ang baso at hinawakan ang kanyang namumulang balat. Ang hapdi ay tila isang paalala ng lahat ng pasakit na dinaranas niya. "Iha, anong nangyari?" Mabilis na lumapit si Aling Rosa, ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. Hinila siya ng matanda patungo sa maliit na lababo at binuhusan ng malamig na tubig ang kanyang kamay. "Naku, Maria, masyado kang malalim mag-isip. Tingnan mo, namumula na ang balat mo." Kumuha si Aling Rosa ng isang maliit na pamahid mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang inilapat sa sugat ni Yuhan. "Tiis lang, iha. Ganyan talaga ang buhay nating mga maliliit. Kahit nasasaktan na tayo, kailangang ituloy ang trabaho. Alam mo ba, balak ko na sanang mag-retire sa susunod na taon para makasama ang apo ko sa probinsya. Pero dahil sa mga cuts sa benefits, mukhang kailangan ko pang magtrabaho rito hanggang sa malagutan ako ng hininga." Ang mga luhang pilit na pinipigilan ni Yuhan ay muntik ng kumawala. Ang bawat salita ni Aling Rosa ay tila isang turok sa kanyang budhi. Habang ang asawa niya ay nagpapakasasasi sa karangyaan, ang mga tapat na manggagawa ay unti-unting namamatay sa hirap.
Nang dumaan ang hating gabi at tumahimik na ang paligid, bumalik si Yuhan sa loob ng opisina ni Anton para tapusin ang paglilinis. Ang silid ay puno ng mga alaala ng kanyang ama. Nilapitan niya ang malaking lamesa na gawa sa mahogany. Ang lamesang dati ay inuupuan ni Don Roberto ng may dangal. Dahan-dahan niyang idinampi ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng kahoy. Tila ba sa pamamagitan nito ay mararamdaman niya ang presensya ng kanyang ama. Papa, patawarin niyo ako. Hinayaan kong madungisan ng mga hayop ang kumpanyang binuo niyo. Bulong niya sa hangin. Tumingin siya sa malaking litrato ni Don Roberto na nakasabit sa likod ng lamesa. Napansin niyang bahagyang tabingi ang pagkaka-frame nito. Tila ba may kung anong ginalaw sa likod nito kamakailan. Maingat niyang inayos ang frame, ngunit nang ituwid niya ito, isang maliit na bagay ang kumawala mula sa likod ng kahoy at nahulog sa carpet. Isang lumang susi. Isang susing may kakaibang disenyo na tila hindi para sa isang ordinaryong pinto. Kinuha ni Yuhan ang susi at tinitigan ito nang maigi sa ilalim ng malamig na liwanag ng kanyang flashlight. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ito ang susing madalas hawakan ng kanyang ama tuwing gabi bago ito ma-stroke. Ngunit bago pa niya maitago ang susi, ang pintuan ng opisina ay biglang bumukas. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa kanyang likuran na lumilikha ng isang mahabang anino sa dingding. Sabi na nga ba, may kakaiba sa iyo, Maria. Ang boses ni Celine ay matalim at puno ng paghihinala. Nakatayo ito sa tapat ng pinto, nakahalukip-kip, at ang kanyang mga mata ay nakapako sa kamay ni Yuhan na nakakuyom sa susi. Anong ginagawa mo sa likod ng desk ni Sir Anton? Bakit mo hinahawakan ang mga gamit na hindi para sa isang katulad mo? Nanigas si Yuhan sa kanyang kinatatayuan. Ang lamig ng bakal ng susi sa kanyang palad ay tila naging kasing lamig ng titig ni Celine. Alam niyang sa isang maling galaw, ang lahat ng kanyang pinaghihirapan ay mawawalan ng saysay. Anong tinatago mo sa kamay mo? Ibigay mo sa akin yan, ngayon din. Ang boses ni Celine ay matalim na tila isang latigo na humahampas sa katahimikan ng silid. Dahan-dahang lumapit ang babae. Ang tunog ng kanyang matitulis na takong sa sahig ay tila bawat segundo ng isang bombang malapit ng sumabog. Wala po, ma'am. Naglilinis lang po ako. Pilit na pinatatag ni Yuhan ang kanyang boses. Bagaman ang kanyang puso ay tila nais ng kumawala sa kanyang dibdib. Mabilis niyang isinilid ang susi sa loob ng kanyang medyas bago pa man siya tuluyang malapitan nito. Liar! Nakita kitang may kinuha sa likod ng frame na yan. Magnanakaw ka! Biglang sigaw ni Celine. Hindi ito nag-atubili. Hinablot niya ang braso ni Yuhan at pilit na binubuksan ang nakakuyom nitong palad. You're just a dirty janitress. How dare you touch the things in this office? God! Gods! Sa loob ng ilang sandali, ang tahimik na palapag ay napuno ng ingay. Dalawang security guard ang mabilis na pumasok, kasunod si Aling Rosa na bakas ang takot sa mukha. Nagising din ang atensyon ng ilang empleyadong nag-o-overtime. Ma'am, baka naman po nagkakamali lang kayo. Mabuting bata po si Maria. Pagtatanggol ni Aling Rosa, ang kanyang boses ay nanginginig habang nakatingin sa nanggagalaiting si Celine. Huwag kang makialam, matanda. Itong kasama mo huli sa akto na may kinukuha sa desk ni Sir Anton. Baling ni Celine kay Yuhan, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Ilabas mo ang ninakaw mo o sisiguraduhin kong sa kulungan ang tuloy mo ngayong gabi. Wala po akong ninanakaw.
Kalmadong sagot ni Yuhan, bagaman sa loob niya ay naglalagablab ang poot. Pinagmasdan niya si Celine, ang babaeng suot ang mga alahas na dapat ay sa kanya, ang babaeng umaasta ng parang reyna sa kumpanyang itinayo ng kanyang pamilya. Ayaw mong ilabas? Fine. Isang marahas na pagdapo ng palad ni Celine sa pisngi ni Yuhan ang bumasag sa katahimikan. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong silid na nag-iwan ng matinding init at sakit sa mukha ni Yuhan. Napalingon ang kanyang ulo sa lakas ng impact at naramdaman niya ang lasa ng dugo sa kanyang labi. Iyan ang nararapat sa mga taong hindi alam ang lugar nila, singhal ni Celine. Kinuha nito ang isang baso ng tubig sa lamesa at walang awa itong ibinuhos sa ulo ni Yuhan. Ngayon lumuhod ka at humingi ng tawad sa harap ko. Nanigas si Yuhan. Ang malamig na tubig na dumadaloy sa kanyang mukha ay tila naging gasolina sa apoy ng kanyang paghihiganti. Nakayuko siya, hinahayaang tumulo ang tubig mula sa kanyang buhok patungo sa sahig. Ang bawat patak ay tila isang sumpa na kanyang binibitawan. Ma'am Celine, sobra na po yan. Hindi na nakapagtibi si Aling Rosa. Lumapit ang matanda at humarang sa pagitan ni Celine at Yuhan. Tao rin po kami, nagtatrabaho lang ng tapat. Hindi nyo kailangang hiyain ang bata ng ganyan. Kampi kayo? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Celine. Security! Kunin nyo ang ID ng matandang ito. She's fired. Ngayon din, ilabas nyo sila sa gusaling ito. At siguraduhin niyong hindi na makakatapak ang mga basurang ito sa Miray. Aling Rosa. Pabulong na tawag ni Yuhan. Ang kanyang puso ay nadurog nang makita ang panginginig ng mga labi ng matanda. Dahil sa kanya, nawalan ng hanap buhay ang tanging taong naging mabuti sa kanya sa gitna ng impyernong ito. Kinaladkad sila ng mga guard palabas ng gusali. Sa labas ng Miray, sa ilalim ng madilim na langit at malakas na buhos ng ulan, napaupo si Aling Rosa sa gilid ng kalsada. Ang matanda ay tahimik na umiiyak, yakap ang kanyang maliit na bag ng mga gamit. Lumapit si Yuhan at niyakap ng mahigpit ang matanda. Ang ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Patawarin niyo po ako, Aling Rosa. Pangako, babayaran ko ang lahat ng ito. Hinding-hindi ko hahayaang matapos ang gabi na ganito lang. Hayaan mo na, Maria. Ang mahalaga ligtas ka, sagot ng matanda sa pagitan ng hikbi. Habang nakayakap kay Aling Rosa, naramdaman ni Yuhan ang pag-vibrate ng cellphone sa kanyang bulsa. Ang secret phone na tanging si Attorney Ramos lang ang nakakaalam ng numero. Sa gitna ng dilim at lamig, binuksan niya ang mensahe. Yuhan, gising na ang papa mo. Pero kailangan nating mag-ingat. May mga tauhan si Anton sa loob ng ICU. Huwag kang pupunta rito nang walang pasabi. Ang kanyang hininga ay napatid. Ang kanyang ama ay gising na. Ang huling piraso ng kanyang lakas ay tila nagbalik ng higit pa sa dati. Tiningnan ni Yuhan ang dambuhalang gusali ng Miray na nasa kanyang likuran. Ang liwanag nito ay tila isang nanunuyang bituin. Magpakasaya ka muna, Celine. Sulutin mo ang bawat sandali kasama ang asawa ko. Bulong ni Yuhan sa gitna ng hangin at ulan. Dahil ang sampal na ibinigay mo sa akin ngayon ay ibabalik ko sa iyo na may kasamang buong puwersa ng hustisya. Malapit na ang anibersaryo. Malapit na ang pagtatapos ng inyong panlilinlang. Wala pang pwedeng pumasok sa loob, utos ni Sir Anton. Kahit sino, walang exception. Ang boses ng bodyguard na nakatayo sa tapat ng ICU
ay kasing tigas ng pader na kanyang sinasandalan. Nakayuko si Yuhan, ang kanyang mukha ay natatakpan ng asul na surgical mask at ang tapat na visor ng kanyang janitress cap. Hawak niya ang isang mop at isang balde ng tubig na may halong disinfectant. Ang amoy nito ay sumasakal sa kanyang alaala. Ang amoy ng ospital na naging ikalawang tahanan nila simula nang ma-stroke ang kanyang ama. Maglilinis lang po ako ng paligid ng kama, boss. Utos po ng head nurse dahil may natapong gamot kanina. Paus na sagot ni Yuhan, pilit na ginagaya ang puntong probinsyana na kanyang nakasanayan bilang si Maria. Tiningnan siya ng bodyguard mula ulo hanggang paa. Isang mapanuring tingin na nagpabilis sa tibok ng puso ni Yuhan. Sa huli, lumingon ang lalaki sa kanyang kasama at tumango. Bilisan mo lang. Kapag dumating si Sir Anton at nandoon ka pa, malalagot kaming lahat. Dahan-dahang pumasok si Yuhan sa loob ng ICU. Ang katahimikan sa loob ay binabasag lamang ng ritmo ng mga makina, ang tila tibok ng puso na nagmumula sa monitor, at ang mahinang buga ng hangin mula sa ventilator. Sa gitna ng mga kable at tubo, nakahiga ang kanyang ama, si Don Roberto. Ang lalaking dati ay tinitingala ng buong industriya, ang lalaking naging sandigan ni Yuhan, ngayon ay tila isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Naramdaman ni Yuhan ang pananakit ng kanyang lalamunan. Binitawan niya ang mop at dahan-dahang lumapit sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay, na puno pa rin ng gasgas mula sa pagtatrabaho sa miray, ay nanginginig habang papalapit sa kulubot na kamay ng kanyang ama. Papa, pulong niya, isang tawag na kay tagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Sa isang iglap, ang mga talukap ng mata ni Don Roberto ay gumalaw. Dahan-dahan itong bumukas at ang mga matang dati ay puno ng ningning, ngunit ngayon ay malabo na, ay tumama sa mukha ni Yuhan. May isang saglit ng katahimikan, isang saglit kung saan ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Pagkatapos, ang mga mata ng matanda ay nanlaki at isang mahinang unggol ang kumawala sa kanyang mga labi. Shh! Papa, ako ito. Si Yuhan. Pabulong na sabi niya habang dahan-dahang ibinababa ang kanyang maskara upang makita ng ama ang kanyang mukha. Huwag kayong matakot. Nandito na ako. Hindi ko hahayaang saktan pa kayo ni Anton. Isang luha ang gumulong mula sa gilid ng mata ni Don Roberto. Sinubukan nitong igalaw ang kanyang kamay, isang mahinang pagkumpas na tila may nais abutin. Hindi ito makapagsalita dahil sa tubo sa kanyang leeg, ngunit ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumapang patungo sa suot niyang relo, isang lumang relo na matagal na niyang iniingatan. Itinuro ng matanda ang likod ng relo. Pagkatapos ay tumingin siya sa kisame ng silid, tila may pilit na ipinapaalala. Naalala ni Yuhan ang sinabi ni Attorney Ramos tungkol sa isang safe deposit box, ang relo. Ang likod ng relo ay may nakaukit na mga numero, ang code na kailangan niya. Naintindihan ko, Papa. Kukunin ko ang lahat ng sa atin, pangako ni Yuhan habang hinahalikan ang kamay ng ama. Magpalakas kayo. Kaunti na lang matatapos na ang pagpapanggap na ito. Ngunit ang sandali ng katahimikan ay biglang naputol nang marinig ni Yuhan ang mabibigat na yabag ng mga sapatos mula sa labas ng pinto. Ang boses ni Anton ay umaling-awngaw, papalapit sa ECU. Kumusta ang lagay niya? May pagbabago ba? Siguraduhin niyong walang nakakalapit sa kanya, kundi ang mga doktor na binabayaran ko. Mabilis na ibinalik ni Yuhan ang kanyang maskara at kinuha ang mop.
Yumuko siya at nagsimulang kumilos ng mabilis, tila isang masunuring trabahador na walang ibang iniisip kundi ang kalinisan ng sahig. Bumukas ang pinto at pumasok si Anton, kasunod si Celine na abala sa pag-aayos ng kanyang buhok. "Oh, may janitress pala rito," wika ni Celine. Ang kanyang boses ay puno ng pandidiri habang tinitingnan ang balde ni Yuhan. "Bilisan mo riyan. Ang baho ng amoy ng disinfectant na gamit mo nakakasuka." Hindi sumagot si Yuhan. Nanatili siyang nakayuko habang nilalagpasan ang dalawa. Nararamdaman niya ang titig ni Anton sa kanyang likuran, isang titig na tila naghahanap ng pamilyar na anino. "Wait!" tawag ni Anton. Napatigil si Yuhan. Ang kanyang buong katawan ay nanigas at ang hawak niyang mop ay tila naging kasing bigat ng tingga. "Bakit parang pamilyar ang tindig mo?" Dahan-dahang lumapit si Anton kay Yuhan. Ang bawat hakbang nito ay tila isang hatol ng kamatayan. "Humarap ka sa akin." Ang hangin sa loob ng silid ay tila naglaho. Alam ni Yuhan na sa sandaling humarap siya, ang lahat ay mawawala. Ngunit bago pa man siya makagalaw, biglang tumunog ang alarm mula sa isa sa mga makina ni Don Roberto. Ang mabilis na pag-red ng monitor ay nagdulot ng kaguluhan. "Sir, kailangan niyo pong lumabas muna. Emergency!" Sigaw ng nurse na mabilis na pumasok. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na lumabas si Yuhan mula sa ICU. Hindi siya lumingon, hindi siya tumigil hanggang sa marating niya ang hagdanan ng ospital. Ang kanyang puso ay tila nais ng sumabog sa dibdib, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit na makita ang kanyang ama sa ganoong kalagayan, isang preso sa sarili niyang buhay. Nang makarating sa labas ng ospital, sumandal si Yuhan sa isang malamig na pader. Tiningnan niya ang kanyang palad, kung saan naramdaman niya ang huling hawak ng kanyang ama. Ang bulong ng nakaraan ay naging isang malakas na sigaw sa kanyang puso. Ang hustisya ay hindi na lamang isang pangarap, ito ay isang obligasyon. Ang bawat hakbang ni Yuhan papasok sa madilim na pasilyo ng bangko ay tila paglalakad sa ilalim ng dagat. Mabigat, malamig, at punong-puno ng pressure. Hindi na siya suot ang uniforme ng janitress, ngunit balot pa rin siya ng simpleng jacket at malaking salamin upang hindi makilala. Hawak niya sa kanyang bulsa ang susing nahanap sa likod ng frame at ang mga numerong nakuha mula sa relo ng kanyang ama. "Dito po, Ma'am Maria," wika ng bank manager na matagal ng tapat kay Don Roberto. Hindi ito nagtanong kung bakit ganoon ang hitsura ng heredera, sapat na ang pirma at ang susing hawak nito para sa kanya. Ang loob ng vault room ay kasing tahimik ng isang sementeryo. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang tunog ng bakal na nagkiskisan nang ipasok ni Yuhan ang susi sa maliit na kahon. Nang bumukas ang pinto ng vault, isang amoy ng lumang papel at tuyong tinta ang sumalubong sa kanya. Doon, sa gitna ng ilang mga dokumento, ay may nakalagay na isang maliit na tablet at isang kulay gintong USB drive. Nanginginig ang mga daliri ni Yuhan nang i-on niya ang tablet. Ang liwanag ng screen ay tumama sa kanyang mukha at doon ay lumitaw ang imahe ni Don Roberto. Masigla pa ito rito, nakaupo sa kanyang paboritong silya sa library, ilang linggo bago ang trahedya. "Yuhan, anak ko," panimula ng boses sa video. Ang bawat salita ay tila isang haplos sa kaluluwa ni Yuhan. Kung pinapanood mo ito, ibig sabihin ay tama ang hinala ko. Si Anton
Hindi siya ang lalaking akala natin. Matagal ko nang napansin ang pagkawala ng pondo, ang mga pekeng pirma. Sinubukan kong bigyan siya ng pagkakataon, pero nalaman kong hindi lang pera ang gusto niya. Gusto niya ang buong Mirae at handa siyang gawin ang lahat para makuha ito, kahit ang saktan ka. Napatakip ng bibig si Yuhan. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak sa screen ng tablet. Anak, mag-iingat ka. Nalaman kong may kausap si Anton na isang fixer. Pinaplano nila ang isang aksidente sa araw ng iyong anibersaryo. Gusto nilang magmukhang pumanaw ka dahil sa sobrang stress at lungkot. Huwag kang magtitiwala sa kahit kanino sa paligid mo, lalo na kay Celine. Sila ang dalawang ahas na nagpapatakbo ng impyernong kinalalagyan mo ngayon. Ang bawat impormasyong lumalabas sa video ay tila isang bala na tumatama sa dibdib ni Yuhan. Hindi lang pala pagnanakaw ang plano ni Anton, nais siyang burahin ng asawa sa mundo. Ngunit sa gitna ng takot, may isang dokumentong nakakuha ng kanyang pansin sa ilalim ng tablet. Ito ang listahan ng shadow account kung saan inililipat ang mga nakaw na pondo. Nanlaki ang mga mata ni Yuhan. Bukod sa pangalan ni Anton at Celine, may isa pang pangalan na paulit-ulit na lumilitaw bilang authorized signatory. Isang taong malapit sa kanya, isang taong itinuturing niyang pamilya. Hindi siya makapaniwala. Ang traidor ay hindi lang nasa kama niya, kundi nasa loob din ng kanyang pinagkakatiwalaang bilog. Hindi maari. Bulong niya habang ang lamig ng pawis ay gumugulong sa kanyang likuran. Mabilis niyang isinilid ang lahat ng ebidensya sa kanyang bag. Hindi na siya ang dating Yuhan na madaling saktan. Ang bawat salita ng kanyang ama ay nagsilbing sandata na nagpatigas sa kanyang kalooban. Lumabas siya ng bangko ng may bagong determinasyon. Ang gabi ng anibersaryo ay hindi magiging gabi ng kanyang kamatayan, kundi gabi ng kanilang pagbagsak. Gayunpaman, nang makarating siya sa parking lot at sumakay sa kanyang lumang sasakyan, napansin niya ang isang itim na SUV na nakaparada sa di kalayuan. Ang mga bintana nito ay madilim, tila isang mata ng halimaw na nagmamasid sa kanya. Nang paandarin ni Yuhan ang makina, mabilis ding umabante ang itim na sasakyan. Ang tunog ng mga gulong na kumikiskis sa semento ay tila isang babala ng panganib. Sinubukan niyang bilisan ang takbo, ngunit ang SUV ay tila walang balak na tantanan siya. Sa bawat kanto na kanyang likuan, ang aninong itim ay nananatili sa kanyang likuran, hanggang sa marating nila ang isang madilim at bakanting lote patungo sa bahay ni Aling Rosa. Ang itim na sasakyan ay biglang bumilis, tila isang baril na kinalabit. Ang malakas na puwersa ng pagbangga nito sa gilid ng kotse ni Yuhan ay nagdulot ng isang marahas na pagyanig. Ang mundo ay tila umiikot sa paningin ni Yuhan habang ang kanyang sasakyan ay pilit na itinatapon palabas ng kalsada. Ang huling nakita ni Yuhan bago ang lahat ay magdilim ay ang dahan-dahang pagbukas ng pinto ng itim na SUV at ang paglabas ng isang pares ng sapatos na balat na tila pamilyar sa kanyang paningin. Ang bawat tibok ng relo sa dingding ay tila isang babala, isang mabagal at ritmikong paalala na ang oras ng pagtutuos ay narito na. Sa loob ng maliit at barong-barong na bahay ni Aling Rosa, ang amoy ng tuyo at bagong saing na kanin ay humahalimuyak, ngunit sa puso ni Yuhan, tanging ang amoy ng malamig na bakal at poot ang nananatili. Iha, sigurado ka ba sa gagawin mo? Mapanganib ang mga taong kinalalaban mo. Baka kung ano ang mangyari sa iyo.
Ang boses ni Aling Rosa ay puno ng panginginig habang inilalagay ang isang basong tubig sa harap ni Yuhan. Huwag po kayong mag-alala, Aling Rosa. Tapos na ang panahon na ako ang tinataboy. Bukas, sa harap ng lahat, sila naman ang matataboy sa sarili nilang kasinungalingan, sagot ni Yuhan. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng takot. Ito ay naging kasing lamig ng simoy ng hangin bago ang isang malakas na bagyo. Salamat sa mabilis na pagdating ni Attorney Ramos kagabi. Nakaligtas si Yuhan mula sa pagkakaipit sa nayuping sasakyan. Ang itim na SUV na bumangga sa kanya ay mabilis ding nawala sa dilim, ngunit sapat na ang sandaling iyon upang makita ni Yuhan ang isang pamilyar na keychain na nakasabit sa rearview mirror nito. Ang keychain na ibinigay niya sa kanyang pinsan at pinagkakatiwala ang manager ng kumpanya, si Mark. Ang sakit ng kataksilan ni Mark ay tila mas mahapdi pa kaysa sa mga galos sa kanyang katawan. Hinawakan ni Yuhan ang isang gintong sobre, ang imbitasyon para sa ika-30 anibersaryo ng Mirai Electronics. Pinagmasdan niya ang nakasulat na pangalan, Anton Del Fierro, Chairman. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Pinanood niya ang balita sa lumang telebisyon ni Aling Rosa. Lumabas doon ang mukha ni Anton, nakasuot ng itim na kurbata at may pilit na lungkot sa mga mata habang kinakapanayam ng mga reporter. My wife, Yuhan, is still recovering in a private facility. Her absence tonight is a heavy burden on my heart, but I must lead Mirai for her and for her father. I will do everything to honor their legacy. Wika ni Anton sa harap ng camera habang si Celine ay nakatayo sa likuran niya. Tila isang tapat na sekretarya ngunit ang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Napakagaling mong aktor, Anton, bulong ni Yuhan habang pinapatay ang telebisyon. Sana ay galingan mo pa bukas dahil iyon na ang huling pagkakataon na makakatayo ka sa entabladong iyon. Tumayo si Yuhan at lumapit sa maliit na salamin ni Aling Rosa. Ang kanyang maikling buhok ay naging simbolo ng kanyang pagbabago. Wala na ang maamong heredera. Ang nakatitig sa kanya ngayon ay isang babaeng hinubog ng sakit at pinatibay ng katotohanan. Binuksan niya ang kanyang bag at inilabas ang isang pulang tela, isang gown na kasing pula ng dugo at kasing ningning ng apoy. Kinuha ni Yuhan ang lahat ng kanyang natitirang pera at inilagay ito sa ilalim ng unan ni Aling Rosa. Ito ang kanyang pasasalamat sa tanging taong tumuring sa kanya bilang tao nang siya ay nasa putikan. Ang kanyang pagiging Maria ay tapos na. Ang anino ay handa nang maging liwanag na lulunod sa lahat. Aling Rosa, kapag hindi ako nakabalik bukas ng gabi, gamitin niyo ang perang iyan para makauwi sa probinsya. Huwag na kayong lilingon sa Miray. Bilin ni Yuhan habang hinahalikan ang kamay ng matanda. Mag-iingat ka, Yuhan. Ang Diyos ay nasa panig ng mga inapi, ang huling sabi ng matanda bago pumasok sa silid. Naiwan si Yuhan sa sala, nakatingin sa labas ng bintana kung saan ang mga bituin ay tila nagtatago sa likod ng makakapal na ulap. Ang gabi ay tahimik, ngunit sa loob ni Yuhan, ang bawat hininga ay isang pangako ng hustisya. Kinuha niya ang USB drive mula sa kanyang bulsa at hinaplos ito. Ito ang kanyang sandata. Ito ang sisira sa maskara ni Anton. Ngunit sa gitna ng kanyang paghahanda, isang hindi inaasahang mensahe ang pumasok sa kanyang secret phone. Hindi ito mula kay Attorney Ramos. Alam kong hindi ka namatay sa aksidente. Magkita tayo sa tapat ng fountain bago magsimula ang party bukas.
Huwag kang gagawa ng ingay kung ayaw mong mamatay ang ama mo sa ICU. Nanigas ang buong katawan ni Yuhan. Ang mensahe ay walang pangalan, ngunit ang bawat titik ay tila isang malamig na kamay na humahawak sa kanyang leeg. May iba pang nakakaalam na buhay siya at hawak nito ang buhay ni Don Roberto. Ang lamig ng gabi sa labas ng Grand Ballroom ay tila isang babala ng paparating na unos. Sa tapat ng malaking fountain ng hotel, ang bawat patak ng tubig ay lumilikha ng isang mabagal at paulit-ulit na tunog na sumasabay sa mabilis na pintig ng puso ni Yuhan. Nakatayo siya sa dilim, suot ang isang itim na trench coat, naghihintay sa misteryosong nagpadala ng mensahe. Akala mo ba matalino ka na, Yuhan? Akala mo ba ay makakaligtas ka sa bawat planong inihanda namin para sa iyo? Isang pamilyar na boses ang nanggaling sa kanyang likuran. Dahan-dahang humarap si Yuhan at nakita si Mark, ang kanyang pinsan at pinagkakatiwalaang manager ng Mirai. Hawak nito ang isang keychain na may maliit na sulo. Ang keychain na naging huling nakita ni Yuhan bago sumalpok ang itim na SUV sa kanyang sasakyan. Mark, ikaw pala, malamig na tugon ni Yuhan. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng gulat. Ikaw ang nagmamaneho ng sasakyang iyon kagabi. Oo, ako nga, nakangiting sabi ni Mark, isang ngiting puno ng kasakiman. At kung ayaw mong tuluyang matulog ang tatay mo sa ICU, ibibigay mo sa akin ang USB na nakuha mo sa bangko. Isang tawag ko lang sa mga tauhan ko sa ospital. Tapos ang buhay ng matanda. Tinitigan siya ni Yuhan ng may malalim na habag. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa pinsang nilamon na ng pera. Masyado kang huli sa balita, Mark. Bago ako pumunta rito, na-secure na ni Attorney Ramos at ng mga pulis ang buong palapag ng ICU. Ang mga tauhang binayaran mo, kasalukuyan na silang tinatanong sa presinto. At ang shadow account mo, naka-freeze na ang lahat ng laman nito. Nawala ang ngiti sa mukha ni Mark. Ang kanyang balat ay biglang namutla at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang tinitingnan ang kanyang cellphone na walang tigil sa pag-vibrate dahil sa mga tawag mula sa kanyang mga kasabwat. Enjoy your last hour of freedom, Mark. Bulong ni Yuhan bago siya dahan-dahang tumalikod at sumama sa dagsa ng mga server na papasok sa backstage ng ballroom. Ang loob ng Grand Ballroom ay isang paraiso ng karangyaan. Ang dambuhalang mga chandelier ay nagpapakalat ng gintong liwanag sa buong silid na tumatama sa mga mamahaling hiyas ng mga piling panauhin mula sa mataas na lipunan ng Makati. Sa gitna ng entablado, nakasabit ang isang malaking tarp na may mukha ni Anton na may nakasulat na ang bagong simula ng Mirai Electronics. Sa isang sulok ng ballroom, nakita ni Yuhan si Celine. Suot nito ang isang mamahaling puting gown at sa kanyang leeg ay nakasabit ang isang esmeraldang kuwintas. Ang kuwintas na pagmamay-ari ng yumaong ina ni Yuhan, ang kuwintas na ipinamana sa kanya. Ang puso ni Yuhan ay tila pinipiga sa galit, ngunit pilit niyang pinanatili ang kanyang maskara bilang isa sa mga server na may hawak na tray ng mga inumin. Hoy! Mag-ingat ka nga! Marahas na sigaw ni Celine sa isang batang server na aksidenteng nakabunggo sa kanya. Dahil sa gulat ng bata, ang ilang patak ng pulang alak ay tumapon sa laylayan ng mamahaling gown ni Celine. Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po sinasadya. Nanginginig na sabi ng batang server
Halos maiyak sa takot habang nakatingin sa nanggagalaiting mukha ng bagong kalaguyo ni Anton. Hindi sinasadya? Do you know how much this dress costs? Mas mahal pa ito sa buong buhay mo. Itinaas ni Celine ang kanyang kamay, handang ilandas ang isang sampal sa mukha ng bata. Bago pa man dumapo ang palad ni Celine, mabilis na humarang si Yuhan. Hawak ang isang puting tela, lumuhod siya sa paanan ni Celine at nagsimulang punasan ang mantsa ng alak. Ako na po ang bahala rito, ma'am. Pasensya na po sa abala. Napatigil si Celine. Tiningnan niya ang server na nakayuko sa kanyang paanan na may suot na maskara at cap. May kung anong kakaibang lamig ang naramdaman ni Celine sa kanyang likuran, isang pamilyar na pakiramdam na tila ba ang anino ng kanyang mga kasalanan ay nakatayo sa kanyang harapan. Bilisan mo riyan, napakadumi ninyong lahat, sabi ni Celine habang marahas na hinila ang kanyang damit palabas ng hawak ni Yuhan. Habang nakaluhod sa sahig, tumingala si Yuhan. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa loob ng isang saglit. Nakita ni Yuhan ang bahagyang takot sa mga mata ni Celine, isang takot na hindi nito maipaliwanag. Ito ang kanyang golden moment, ang pagluhod sa paanan ng kanyang kaaway habang hawak ang lahat ng baraha ng kanilang pagbagsak. Maya-maya pa, ang buong ballroom ay biglang tumahimik ng patayin ng mga pangunahing ilaw at isang solong spotlight ang tumama sa gitna ng entablado. Ang musika ay naging marangya at formal. Isang matikas na boses ng announcer ang umalingaw sa buong paligid. Mga kababayan, tulungan niyo po akong tanggapin ng may malaking karangalan, ang bagong chairman at CEO ng Mirai Electronics, Mr. Anton Del Fiero. Ang mga palakpakan ay pumuno sa silid habang si Anton ay dahan-dahang umakyat sa entablado, may suot ng ngiti ng isang nagwagi. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Yuhan ang USB sa loob ng kanyang bulsa. Ang entablado ay handa na para sa huling pagtatanghal, ngunit hindi para sa tagumpay ni Anton, kundi para sa kanyang pinakamalaking kahihiyan. Nais kong magpasalamat sa aking asawa, si Yuhan. Kahit wala siya rito ngayon dahil sa kanyang kalagayan, alam kong ang kanyang puso ay kasama natin sa pagpapatuloy ng pangarap ng kanyang ama. Ang boses ni Anton ay umaling-aungaw sa buong grand ballroom, puno ng emosyon na tila ba galing sa isang tapat at nagluluksa na asawa. Ang mga tao ay tahimik na nakikinig. Ang ilan ay napaluha pa sa kanyang mga salita. Sa gilid ng entablado, si Celine ay nakatayo ng may pagmamalaki, pilit na pinipigilan ang isang mapanuyang ngiti habang hawak ang kanyang baso ng champagne. Ngunit sa kalagitnaan ng talumpati ni Anton, ang dambuhalang screen sa likod niya ay biglang nagbago ng kulay. Ang gintong disenyo ng anibersaryo ay napalitan ng isang madilim at magulong imahe. Ang mga ilaw sa buong bulwagan ay biglang namatay, na nag-iwan lamang ng liwanag mula sa malaking screen na tumatama sa mukha ng naguguluhang si Anton. Isang boses ang narinig mula sa mga speaker, mabagal, mahina, ngunit kasing linaw ng kristal. Yuhan, aking anak, kung pinapanood mo ito, ibig sabihin ay huli na ang lahat. Si Anton, hindi siya ang lalaking akala natin. Matagal ko nang napansin ang pagkawala ng pondo, ang mga pekeng pirma. Ang mabilis na pagsinghap ng hangin mula sa daan-daang panauhin ay pumuno sa katahimikan ng bulwagan. Hindi pa roon natatapos ang lahat. Ang video ay biglang lumipat sa isang tagpo sa loob ng ICU
Nakita at narinig ng buong altabayan ng Makati ang boses ni Anton at Celine habang pinaplano ang unti-unting pagpatay kay Don Roberto sa pamamagitan ng maling gamot. Anton, ano ito? Patayin niyo yan! Sigaw ni Celine. Ang kanyang boses ay naging matinis sa takot habang pilit na tinatawag ang mga technician ng hotel. Ngunit ang system ay tila ganap na nakalock, kontrolado ng isang hindi kilalang puwersa sa likod ng mga eksena. Sa gitna ng kaguluhan at bulungan ng mga panauhin, ang dambuhalang pinto sa dulo ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Ang liwanag ng spotlight na dapat ay nasa entablado ay biglang lumipat patungo sa pasukan. Isang babae ang pumasok. Hindi na siya ang dugyot at nakamaskarang janitress na si Maria. Hindi na rin siya ang mahina at takot na si Yuhan na kanilang iniwan sa putikan. Suot ang isang naglalagablab na pulang gown na kasing talas ng apoy, naglakad si Yuhan patungo sa gitna ng bulwagan. Ang kanyang maikling buhok ay nagbigay sa kanya ng isang matapang at makapangyarihang anyo. Ang bawat hakbang ng kanyang pulang sapatos ay tila isang kumpas ng hustisya na nagpapatahimik sa bawat bulong sa paligid. Ito ang kanyang golden moment. Ang daan-daang mayayaman at makapangyarihang tao ay kusang tumabi upang bigyan siya ng daan, tila ba nahahati ang pulang dagat para sa pagbabalik ng tunay na reyna. Nang makarating siya sa tapat ng entablado, tiningnan niya si Anton at Celine. Ang dalawa ay nakatayo doon, nanginginig, namumutla, at hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Para sa kanila, ang babaeng nasa harap nila ay isang multo na nagbalik mula sa libingan upang sila ay singilin. Yiyuhan. Nanginginig na bigkas ni Anton. Ang kanyang mikropono ay halos mabitawan sa sobrang takot. Buhay ka. Tiningnan sila ni Yuhan ng may malamig at walang pakialam na mga mata. Ang kanyang mukha ay walang galit. Ito ay puno ng isang mapayapa, ngunit nakamamatay na kapangyarihan. Hindi ako ang asawa mong martir, Anton. Wika ni Yuhan. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit umabot sa bawat sulok ng ballroom. Ako ang babaeng kukuha ng lahat ng ninakaw mo. Security! Bakit kayo nakatayo lang dyan? Ilabas niyo ang babaeng yan. Isang impostor ang kaharap niyo. Pilit na sumisigaw si Anton. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng kawalang pag-asa habang nakaturo kay Yuhan. Ngunit walang sino mang security guard ang gumalaw. Ang lahat ng mata sa loob ng Grand Ballroom ay nakatitig lamang sa kanya ng may matinding pandidiri at galit. Hindi sila gagalaw, Anton, dahil alam na nila ang katotohanan. Wika ni Attorney Ramos na pumasok mula sa likod ng entablado. Kasunod ang ilang mga unipormadong pulis. Hawak ng abogado ang isang opisyal na dokumento. Mr. Anton Del Fiero, meron kaming warrant of arrest para sa'yo sa kasong attempted murder, grand embezzlement, at falsification of public documents. Ang dambuhalang bulwagan na dati ay puno ng papuri para kay Anton ay biglang napuno ng ingay ng mga bulong-bulungan. Ang mga pulis ay mabilis na lumapit sa entablado upang posasan ang nanginginig na si Anton. Ang tunog ng malamig na bakal ng posas na pumatong sa kanyang mga kamay ay naging huling hatol sa kanyang mga kasakiman. Sa kabilang banda, napagtanto ni Celine na tapos na ang kanyang maliligayang araw. Dahan-dahan siyang umatras, pilit na nagtatago sa likod ng mga nagkakagulong panauhin upang marating ang pinto ng service exit. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang seradura, ang pinto ay bumukas at doon ay tumambad si Aling Rosa.
kasama ang iba pang mga janitor ng Myrai Electronics na kanyang inalipusta. Saan ka pupunta, Celine? Hindi mo pa nalilinis ang kalat mo. Malamig na sabi ni Aling Rosa habang nakahalukip-kip at nakatayo ng may dangal sa tapat ng pintuan. Umalis kayo sa daan ko. Mga hampas lupa kayo. Sigaw ni Celine, pilit na tinutulak ang matanda habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot. Mabilis na lumapit si Yuhan. Ang kanyang pulang gown ay tila isang naglalagablab na apoy na pumagitna sa kanila. Bago pa man muling madampian ni Celine ng kamay ang matanda, isang marahas na paglapat ng palad ni Yuhan sa pisngi ni Celine ang umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Ang lakas ng sampal ay nagdulot ng isang matinding tunog na bumasag sa huling kayabangan ng babae, dahilan upang mapaupo ito sa sahig. Iyan ay hindi para sa akin, Celine. Malamig na sabi ni Yuhan habang nakatitig sa nakahandusay na babae. Iyan ay para kay Aling Rosa, para sa mga manggagawa ng Miraya na ninakawan niyo ng pondo, at para sa bawat maliliit na taong tinapakan mo para lang makarating sa itaas. Ngayon, matuto kang tumitig sa sahig mula sa ibaba. Binalot ng kahihiyan si Celine habang dahan-dahan siyang pinatayo ng mga pulis upang posasan. Ang esmeraldang kwintas na suot niya na pagmamay-ari ng ina ni Yuhan ay maingat na tinanggal ni Yuhan mula sa kanyang leeg. Lumapit si Yuhan kay Anton na kasalukuyan ng kinakaladkad pababa ng entablado. Tumingin si Anton sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap. Yuhan, please, mahal kita. Nagkamali ako. Nagpadala lang ako sa tukso. Ayusin natin ito. Mag-asawa tayo. Tumingin si Yuhan sa asawang dating naging mundo niya. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging isang malalim at malamig na kawalan ng pakialam. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang gintong wedding ring mula sa kanyang daliri. Itinaas niya ito. Pinatitigan kay Anton sa huling pagkakataon bago niya ito binitawan. Ang maliit na gintong singsing ay nahulog at gumulong sa paanan ni Anton, dumikit sa dumi ng semento. You are no longer my husband, Anton. You are just a criminal who tried to steal from my family, wika ni Yuhan. Humarap si Yuhan sa mga miyembro ng Board of Directors na kasalukuyang nakatayo sa gilid, naghihintay ng kanyang hatol. Buksan niyo ang mga pinto ng kumpanya bukas ng umaga. Mayroon tayong kailangang linisin at ibalik ang lahat ng pondo na kinuha mula sa mga manggagawa. Isang huling marahas na sigaw ang kumawala kay Anton habang siya ay tuluyang inilalabas ng mga pulis mula sa Grand Ballroom. Hindi pa tapos ito, Yuhan. Babalik ako. Hindi mo ako kayang sirain ng tuluyan. Ngunit hindi na lumingon si Yuhan. Humakbang siya paitaas sa entablado, nakatayo sa ilalim ng liwanag, habang ang buong bulwagan ay muling napuno ng mga tunay na palakpakan, isang pagpupugay para sa muling pagbabalik ng tunay na reyna. Ang bawat sinag ng araw na pumapasok sa malaking bintana ng opisina ng chairman ay tila may dalang bagong pag-asa. Wala na ang amoy ng sigarilyo at mamahaling pabango na dati ay nagpapasikip sa silid na ito. Ngayon, ang hangin ay malinis, amoy ng bagong bukas na mga bulaklak, at may kasamang malambot na tugtog ng classical na musika sa background. Nakatayo si Yuhan sa harap ng mahabang lamesa, nakatingin sa mga dokumento ng kumpanya na sa wakas ay malinis na sa anumang anomalya. Sa tabi niya ay nakatayo si Aling Rosa, na ngayon ay hindi na suot ang kupas na asul na uniforme ng janitress, kundi isang formal at kagalang-galang na kasuotan.
Aling Rosa, starting today, ikaw na ang opisyal na head ng employee welfare ng Mirai Electronics. Wala ng janitor, guard, o kahit sinong maliit na empleyado ang aapihin o tatanggalan ng benepisyo sa kumpanyang ito. Nakangiting sabi ni Yuhan habang iniaabot ang kontrata sa matanda. Napaiyak si Aling Rosa, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga luha ay hindi galing sa sakit, kundi sa matinding kagalakan. Maraming salamat, Yuhan. Hindi ko akalain na ang isang tulad kong nagwawalis lang ng sahig ay mabibigyan ng ganitong pagkakataon na makatulong sa iba. Utang ko sa inyo ang buhay ko, Aling Rosa. Tinulungan niyo ako nung walang-wala ako. Sagot ni Yuhan habang niyayakap ang matanda ng mahigpit. Nang hapon ding iyon, bumalik si Yuhan sa kanilang mansyon upang salubungin ang pinakamahalagang panauhin sa kanyang buhay. Ang pinto ng sasakyan ay bumukas at doon ay iniluwal si Don Roberto na nakaupo sa isang wheelchair. Bagaman mahina pa rin ang kanyang katawan at kailangan ng patuloy na terapya, ang kanyang mga mata ay gising na gising at puno ng buhay. Lumuhod si Yuhan sa tapat ng kanyang ama at hinawakan ang dalawang kulubot na kamay nito. Papa, nandito na tayo sa bahay. Ligtas na ang lahat. Nakuha ko na ang kumpanya. Isang mahinang pisil sa kanyang kamay ang ibinigay ni Don Roberto. Isang simpleng galaw na nagdala ng matinding init sa dibdib ni Yuhan. Ang ngiti sa mga labi ng kanyang ama ay naging sapat na kabayaran para sa bawat hampas ng basahan at bawat sampal na tinanggap niya bilang si Maria. Kinabukasan, dinalaw ni Yuhan ang puntod ng kanyang ina sa isang tahimik na sementeryo sa Tagaytay. Ang simoy ng hangin ay malamig at may amoy ng mga pine tree. Inilagay niya ang isang pumpon ng mga puting rosas sa ibabaw ng marmol na lapida at dahan-dahang hinaplos ang esmeraldang kwintas na muli niyang nabawi. Mama, natupad ko na ang pangako ko. Hindi ko hinayaang masira ang pamilyang binuo niyo ni Papa. Ngayon, malaya na ako. Bulong niya sa hangin. Nang bumalik si Yuhan sa kanyang opisina sa Makati, ang araw ay nagsimula ng lumubog. Ang langit ay napuno ng kulay kahel at lilang liwanag na gumuguhit sa mga matataas na gusali sa labas. Umupo siya sa malaking silya ng kanyang ama, isinandal ang kanyang ulo at huminga ng malalim. Ito ang kanyang golden moment, ang pakiramdam ng tunay at walang kapantay na kalayaan. Sa loob ng maraming taon, inakala niya na ang kanyang seguridad ay nakasalalay sa kanyang kasal na pinrotektahan niya ng buong puso. Ngunit ngayon, alam na niya na ang tunay na lakas ay hindi nanggagaling sa bisig ng isang lalaki, kundi sa sarili niyang talino, dangal, at kakayahang tumayo pagkatapos ng bawat pagbagsak. Habang pinagmamasdan ang sunset, kumatok ang kanyang sekretarya at pumasok na may dalang isang pirasong sulat. Ma'am Yuhan, may dumating pong sulat para sa inyo. Galing po sa New Bilibid Prison mula kay Anton Del Fiero. Napatitig si Yuhan sa sobrang may nakasulat na pangalan ng kanyang dating asawa. Alam niyang sa loob ng sulat na iyon ay may mga salita ng pagsisisi, mga pakiusap para sa kapatawaran, o baka mga muling pang-gaslight upang makuha ang kanyang awa. Dahan-dahang kinuha ni Yuhan ang isang maliit na kahon ng posporo mula sa kanyang drawer. Sa pamamagitan ng banayad na pagkikiskis ng kahoy, lumikha siya ng isang maliit na liyab ng apoy. Nang hindi binubuksan ang sobre, itinapat niya ang sulat sa apoy. Ang papel ay dahan-dahang kinain ng liwanag, nagbago ang kulay tungo sa itim na abo,
at nahulog sa isang maliit na tray hanggang sa tuluyan itong maging alikabok na tinangay ng hangin. Tumingin si Yuhan sa labas ng bintana habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho upang bigyang daan ang gabi. Ngunit hindi na siya natatakot sa dilim dahil alam niyang bukas, muli siyang gigising bilang isang reynang may sariling liwanag. Isang taon ang mabilis na lumipas. Tila ba ang panahon ay isang ilog na patuloy sa pag-agos upang hugasan ang bawat bakas ng putik at sakit ng nakaraan. Ang gusali ng Mirai Electronics sa Makati ay nananatiling nakatayo ng may karangyaan, ngunit sa ilalim ng pamumuno ni Yuhan, ang bawat sulok nito ay hindi na lamig ng interes at kasakiman ang laman. Ang bawat empleyado, mula sa pinakamataas na ehekutibo hanggang sa mga janitor na nagpapanatili ng kalinisan, ay nagtatrabaho ng may ngiti at dangal, alam na sila ay pinahahalagahan. Sa isang tahimik na bahagi ng lungsod, isang lumang gusali ang binuhay muli ni Johan upang maging tahanan ni Maria, isang foundation na kanyang itinayo para sa mga kababaihan at mga biktima ng pang-aabuso sa pamilya at kawalan ng kakayahan sa buhay. Ang silid ay puno ng liwanag, may amoy ng bagong pintura at sariwang hangin, at maririnig ang mahihinang tawanan ng mga batang naglalaro sa isang sulok. Lumapit si Yuhan sa isang maliit na lamesa kung saan nakaupo ang isang batang babae. Ang bata ay may hawak na lapis ngunit nakatitig lamang sa sahig. Ang mga mata ay puno ng takot na tila ba ang bawat galaw sa paligid ay isang banta. Kilala ni Yuhan ang tinging iyon. Iyon ang tingin ng isang taong naniwalang wala na siyang halaga. Dahan-dahan siyang lumuhod sa tapat ng bata. Hinawakan ni Yuhan ang maliit at nanginginig na kamay nito. Pinatitigan ang kanyang mga mata ng may malalim na pagmamahal at pag-unawa. "Tingnan mo ako, anak," malambot na sabi ni Yuhan. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na gabi. "Noong araw, nakaluhod din ako sa sahig tulad mo, pinupunasan ang dumi at tinatanggap ang bawat sampal ng buhay. Inakala ko na dun na lang ako magtatapos. Pero tingnan mo ako ngayon. Nakatayo na ako. Kaya mo ring bumangon, anak. Hindi ka nag-iisa." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ng bata, at ang mahigpit na hawak nito sa daliri ni Yuhan ay naging unang hakbang patungo sa paggaling ng kanyang sugat. Ito ang kanyang golden moment, ang paggamit sa kanyang sariling sakit upang maging gamot sa sugat ng iba. Nang sumapit ang gabi, bumalik si Yuhan sa kanilang mansyon. Ang hapagkainan ay puno ng mga pagkaing gawa sa bahay. Ang amoy ng mainit na sinigang at bagong pitas na prutas ay pumuno sa hangin. Nakaupo doon si Don Roberto, na ngayon ay mas malakas na at nakakapagsalita na ng ilang mga salita ng may kalinawan, kasama si Aling Rosa na masayang nagkukwento tungkol sa kanyang apo na nag-aaral na sa isang magandang paaralan. Habang pinagmamasdan ni Yuhan ang kanyang ama at ang matandang janitress na itinuring na niyang tunay na pamilya, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na kay tagal niyang hinanap. Sa huli, nasagot na niya ang tatlong mahalagang tanong sa kanyang puso. Napatawad na ba niya ang kanyang sarili at si Anton? Oo. Napatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging masyadong martir at bulag sa nakaraan. Tungkol naman kay Anton, hindi man niya binawi ang mga kaso laban dito na kasalukuyang nagdurusa sa loob ng kulungan. Pinakawalan na niya ang poot sa kanyang sariling dibdib. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Ito ay ang pagpapalaya sa sariling kaluluwa mula sa kadena ng galit upang muling makahinga.
May kapayapaan na ba siya? Higit pa sa sapat. Ang kanyang kapayapaan ay hindi na nakasalalay sa sasabihin ng ibang tao o sa proteksyon ng isang kasal. Ang kanyang kapayapaan ay nagmumula sa kanyang sariling kakayahan na protektahan ang kanyang sarili at ang mga taong mahal niya, at ang aral na nais niyang iwanan sa bawat tagapakinig. Ang tunay na yaman ng isang babae ay hindi nakukuha sa pangalan ng kanyang asawa, kundi sa sarili niyang dangal, talino, at lakas na bumangon mula sa alabok. Walang sinumang may karapatang magpaliit sa iyo kung hindi mo hahayaang gawin nila ito. Umalis si Yuhan sa hapagkainan sandali at lumabas sa balkonahe. Ang langit ng Makati ay puno ng mga bituin na nagniningning sa gitna ng kadiliman. Huminga si Yuhan ng malalim, dinaramdam ang hangin sa kanyang mukha. Wala na ang mga tanikala ng nakaraan. Ang bukas ay kanya, malaya at punong-puno ng pag-asa.